Yun daw ang logic ng ating PNP chief. Wow, talaga nga naman. Nung una, ang logic niya, kaya yung iba gumagamit dahil daw sa trabaho at nagpupuyat. On record yun, ha? May video yun, ha? Yun yung unang logic niya sa mga gumagamit daw kasi nagpupuyat. This time, ang logic niya, since 24 oras tayo nagtatrabaho at nagmamadali tayo, it's better na dumaan sa busway. Ay, sus. So, if that is your logic, Mr. Marbil, so ibig mo bang sabihin, pag ang isang negosyanteng marami namang pera at marami namang as in pinagkakakitaan sa buhay, ganun din ang ilo-logic nila. Parang, anyway, nagmamadali tayo, bayaran na lang natin. So, is that the kind of attitude that we're passing to our fellow Filipinos? Hindi dapat. Di ba? Hindi dapat ganun ang ugali. Na hindi, kaya naman kesa naman maliit na tayo, talaga nagmamadali na tayo, bayad na lang tayo, 5,000 lang naman yan. Isang drink lang yan ng di ba? Oh. Ang bira, oo. Di ba? So, ano ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Diyan, malalaman mo talaga kung anong klaseng karakter. Merong karakter itong si Marbil. Diba? Obvious na obvious. Medyo may problema tayo sa argumento niya palagi. Una, dun sa argumento nung gumagamit dahil puyat lang. This time, sabi niya, hindi kasi nagtatrabaho tayo, mabilisan na, kaya okay nang dumaan dyan. Bayaran na lang. Parang ganun Makikipag-usap ulit ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakaling magkaroon ng leeway yung mga emergency unit. Emergency. Nagre-respond. Yan na, mga nagre-responding emergency. Mantakin mo, mga kababayan. Papakiusapan daw nila ang DOTR at mag-emergency. Baka naman pwede. Paano, sir? Kung lahat ng pulis nang papasok sa trabaho nila, magsasabi sila, pasensya na, may emergency kami, may tawag kami, kailangan namin makapunta kagad, nakamotor yan. Mantakin mo, ang daming pulis. Tapos yun ang lagi nilang sasabihin, emergency. How would they know it's emergency? Di ba ho? Hindi, kaya nga hindi pa pwedeng may gray area ang tawag dyan. Pag nilagyan mo na ang batas ng gray area, for sure, yan ang gagamitin. Diba? Kasi nga may gray area. Yan ang palulusutan. Alam mo naman, mga Pilipino, ang hilig magpalusot So, anong ibig ko sabihin? Simple, dapat walang ganun. Walang gray area, walang emergency. Diba? Maganda, meron kayong i-issue na ticket o meron kayong i-issue na na para pagka talagang may emergency, merong para pag binigay, alam mo yun, mabilisan. Gumawa kayo ng paraan, hindi pwedeng ganun. Magkakagulo tayo niyan. Mantakin mo lahat ng pulis magsabi ng emergency tas dadaan sa busway. Tapos naka-uniforme. Yun yung ambulansya, hindi ganun Di ba? Yung ambulansya, yun, buhay ang pinag-uusapan dun. Hindi yung buhay yung pinag-uusapan dun, mamamatay na. Minsan nga, sabi ko nga tinanong ko din yan logic wise. Paano kung yung ambulansya pupunta pa lang doon sa emergency niya? Pare, merong ambulansya papunta doon sa destination niya para pick upin yung naghihingalo. Di ba? O kailangan ng transplant o whatsoever, papunta pa lang siya. So wala pa siyang sakay. So ibig bang sabihin nun, hindi emergency yun? Kaya delikado yan salitang emergency na yan. Kaya lang, may nagpaliwanag sa akin kasi talagang kalakaran daw ng ibang mga ambulansya, lalo na yung ambulansya ng mga munisipyo, ng mga city hall, na kunwari may emergency, magwawangwang pa sa karsada, pero ang totoo, may sakay lang ng mga empleyado. Kaya yan daw ang iniiwasan. Kasi nga, may gray area. Yun ang problema. Kaya kailangan, it has to be, are you allowed or you're not allowed? Period. Di ba? Katulad dito, may palusot tuloy. Upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel
at official yung kanilang paggamit po ng bus lane. Yung tanong po kanina na kinakailangan pa ba ng prior coordination? Kasi kung emergency nga po, palagi ko wala na pong panahon para makapagkaroon ng prior coordination. Wala pa pong 1 minuto yun. Hindi ba po pwede kayo mag-assign ng isang tao na isang numero? Na itong tao na to would only aasikasuhin niya is your emergency. This is the only person that is allowed. Kasi sigurado naman ako may operation yan. Pwede namang kung talagang emergency, papuntahin ni ganito, may emergency kami, pwede ba itawag mo na kaagad sa in charge doon sa ano? At alam mo, ang dami ng technology ngayon. As in, may radyo na nga ngayon na kahit saan mo, kahit ako, naka sa Japan pwede, naka-data. Ang dali-dali no. O mag-provide kayo doon sa in charge doon. Doon sa, itawag nyo sa Metro Base. Alam ko meron yan eh. Tapos sasabihin mo, emergency na kaya matagal. Mas matagal pa ho yung maiipit sila papalabas ng krami. Bago ka pa makaabot doon sa busway, more than 5 minutes na po yun. Gano'n lang po ba i-radyo mo lang? May dadaan dito, itong plaka, ganito. Tapos ang usapan. Walang 5 minuto yun. Hindi. Huwag nyo kasing ilusot yung mga hindi pwedeng ilusot, sir. Magamit po yung bus lane. Ang importante po rito, mapag-usapan maigi ng DOT at ng PNP at ng MMDA kung sino-sino ba yung dapat ma-exempt sa paggamit ng bus lane. Sinabi nga po na since 24 hours ang trabaho po ng pulis at kung ito ay emergency, baka sakali mapagbigyan ng gumamit ng bus lane. So may gray area kung sinasabi ng senior officers. Kasama ba si Chief PNP? Ngayon na, tinanong. May gray area doon sa kung sino yung kasamang senior officer. Kasama ba dito si PNP Chief Marbil? Tingnan nyo sagot. Kung hindi kasama, bakit hindi nila lang i-deny agad? Kung hindi daw kasama, bakit hindi na lang niya i-deny? Ang galing mo, Brad. Panalo ka. Tama nga naman. Simpleng-simple. Just deny it. Parang sa presidente. Tapos na usapan, tapos na boxing, magpa-drug test lang siya. Hindi, kasi yun ang akusasyon ng iba eh. Diba? Akusasyon ng mga tao yun. Isang lang, hindi ako drug addict, hindi ako gumagamit ng cocaine, eto drug test ko, publicly gawin natin. Tapos ang usapan. Lahat siguro na sinasabi ninyong Duterte supporter, titigil na ho doon. Ganun din naman dito. Simpleng-simple lang ang tanong. Bakit di nyo i-deny na si PNP Chief Marbil? Walang nagdi-deny sa inyo eh. Lahat kayo ang sagot lang senior officer. Hindi ba pwedeng sabihin nyo, hindi po si PNP Chief Marbil yun? Diba, hindi ba pwedeng ganun? Hindi po ba? Ay nako. Kasama, kung gano'n talaga, kung emergency na yung lahat. Sir Jun, ito po yung sinasabi natin yan kanina. Una-una po, kung may violation naman po tayo ng RA 4136, kasi sinasabi natin, hindi naman natin kinakailangan i-publish yung identity ng mga nahuli sapagkat ito isang administrative violation or moving violation lamang. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Yun po yung nakikita natin ng violation po ng privacy ng mga taong hinuhuli. Yan din po ang tono ni Marbil. Yang sinasabi niyang hindi naman kailangan ng pangalanan, hindi na kailangan banggitin kung sino yun. Basta, yun na yun eh. Ano ka man, kung sino man yung binabanggit natin, issuehan ka ng ticket kung may violation ka at hindi mo kailangan ipalabas sa TV yung identity o plaka po ng mga taong nahuli natin. Sapagkat ito isang moving violation lamang na pwede mong issuehan lamang. Kaya naman pala, ganun lang ang treatment niya. This is just a moving violation lamang. Wala. Maliit na violation lang yan. Bakit nyo pa kailangan makilala kung sino yun?